Magandang umaga po. Ako po ang inyong Maming Palaban. Pagpapatuloy ko po yung aking kwento. Pero bago nga po pala ako magsimula, subscribe and like niyo po na ninyo po ang aking YouTube channel and pindutin po ang bell button. Nung nakaraang video po ay naikwento ko yung kung paano ko naoperahan, kung ano yung aking mga ginawa na iniutos sa akin ng doktor. Ang sabi po ay cancer free na, pero hindi po pala. Ito pong 2020 ng September. Yung pong naramdaman ko noon, nung una, ay naramdaman ko po muli na dudumi po uli ako ng may dugo. Gawa ko po, kala ko kung ano lang yun uli. Nagiinom po uli ako ng herbal. Pag ako po uminom ng mga sinasabi ko po sa inyo sa video, ng mga herbal na iniinom ko, tumitigil yung pagdurugo. Pero ako po yung natakot siyempre dahil meron na nga po akong ganoong karanasan. Kaya ang ginawa ko po, nag-text po ako sa aking oncologist. Nagtanong po ako dahil hindi po ako makapag-desisyon na magpunta muli ng Marikina dahil nga po pandemic, mahigpit, hindi po basta-basta makaluwas. Ngayon po nagtanong ako kung pwedeng ako lumuwas. Ang sagot po sa akin ng aking oncologist, kung mayroon po dyan sa inyong lugar na mas malapit na may gastro na doktor, ay dyan na lang po. Ganun. Dahil maano daw nga po, mataas daw po ang kuha ng COVID sa Marikina. Karamihan daw po ay may COVID yung mga nakakuhan sa hospital. Di yun po, wala po naman. Nagtiis po muna uli ako sa herbal. Pero talagang hindi po tumigil. Kaya nung buwan po ng November, napilitan na po akong lumuwas uli. Sabi ko po sa mga anak ko, luluwas ako. At medyo po naman pinapahintulutan na. Kumbagay kukuha po lang ng travel pass at pwede na. Hindi na i-quarantine. Di yun po, nag-text po ako sa gastro ko kay Doc Oliver. Sabi ko pupunta ako doon at kinuwento ko po. Di yun, ini-schedule po ni Oli ako. Ako po kanyang chinek up. Sabi niya, Mrs., hindi na pwede na. Gawa na sabi ko, baka po pwedeng gamot ang ibigay sa akin. Gawa ng ayoko na po kung baga maoperahan uli. Pero ang sabi po ng doktor, sisilipin po muna uli namin kayo. Sabi sa akin ganun. Kaya po, kinulunoscopy po uli ako. Nung po ako i-colonoscopy, nakita po nila na may bagong bukol. May gipon na lang at iisa pa. At maliit pa. Di yun po, dumaan na naman ako sa daming proseso ng mga CT scan, ultrasound, kung ano-ano pong x-ray, lahat po uli na pinagdaanan ko pong muli. Tapos sabi po ng doktor ko, Mrs., hindi pwedeng hindi ka magpapa-opera. Dahil may bukol na naman. Sabi ko, Dok, ay pa2 taon pa po lamang, sabi ko, simula nung ako ma-operahan. Wala pa po kaming ganoong kalaki na naman pera. Sabi ko pong ganoon. Dahil tumaas daw po ngayon, dahil nga pandemic. Ultimo yung pong PPE, ako ang bumabayad. Kaya sabi ko, nung colonoscopy, ay ako po ang nagbayad ng PPE na ginamit ng mga doktor.
Kaya sabi ko, ano ba ito? Di ayoko po talaga magpa-opera uli. Pero yung po mga anak ko at saka mister ko hindi na mayagan. Dahil pinapunta ko po uli ng Marikina dahil lagi pong malayo ang mister ko sa akin. Siya po ay malayo ang destino lagi. Ay di, yun po. Nagdesisyon po uli ang pamilya na ako'y operahan. Di sa madalit salita po, kinuwan po na naman ako, kinumpine para po sa operasyon. Ako po ay naoperahan muli ay nitong December 2020. December 21, 2020 po. Tapos sabi ko nga po doon sa doktor ko, nang sinabi po nila na kaya lang po misis, baka po hindi maibalik. Ibig sabihin hindi po mapagdugsong yung aking bituka muli. Dahil nga masyado pa raw pong maagap. Ay ako'y kinimo-radiation. Sabi po nila ay dikit-dikit daw po ang bituka pa na yun. Sabi po, nakita niya dikit-dikit. Pero sabi po ng surgeon, sisikapin po natin na mapagdugsong po muli kung kakayanin. Di yun po. Sabi ko, ayoko po na nakalabas. Ayoko po na meron akong bag sa tagiliran. Sabi ko, ganoon. Di, yun po. In-schedule na nga ako ng operasyon. Naging matagampay po muli sa tulong po ng mga panalangin ng mga kamag-anak, kaibigan, ay nalampasan ko po muli ang operasyon. Kami po uli ay lumapit sa isang institusyon na ayaw pabanggit ang pangalan ng tumulong sa akin na para kumbagay mabigyan ako ng pera, ng promissory notes. Siya po yung gumawa ng pamamaraan para yung bill po namin hindi man lubos na doon buhat pero malaki pong tulong. Kumbaga po ay hindi kami nagkautang. Ito nga ang pangalawa kong opera dahil may tumulong po. Tapos yung kaunting ipon at nagtatrabaho na nga po yung aking bunso. Yung po naman panganay ko ay di pandemic nga po bumaba, hindi na makaalis-alis. Pero yung mister ko po na may tuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Kaya kumbaga po nitong ikalwa kong operasyon ay hindi masyado kaming nahirapan sa bill ng hospital dahil may tumulong po. Naging matagumpay nga po ang operasyon, kaso mga hindi po naibalik yung aking o hindi na pagdugsong ang aking bituka. Kaya kumbaga po yung nakalabas. Ako po ay may ginagamit na ito ginagamit ko sa aking katawan, colostomy bag po. May nakakapit sa akin na ganito, colostomy bag na siguro po hindi ko agad natanggap, namayat po ako ng todo. Pero sabi po nung surgeon ko uli, kailangan ko daw po na naman chemo, ibinalik po ako uli dun sa oncologist ko. Ngayon, pagdating po namin dun sa kay doktora, sabi ay Mrs., kailangan mo po uling makimo, sabi niya. Sabi ko, ay ilan po uling session? Sabi ko gano'n. Sabi, 6 po uli. Ay kay doktora, ay magkano po naman ngayon ang magagastos ko dahil nga po nagtaasan, ultimo badge sa doktor tumaas. Ay di, yun po sabi niya, 150,000 kada session. Sabi ko, Diyos ko po, ay saan ko kukunin iyon? Sabi ko, sabi ko, doktora,
ay wala po kaming ganun kalaking halaga. Pero po, 6 ay 150,000. Yun po hindi laang 150,000. Yun po yung gamot lamang. Ay yun po mga sa ospital, yung pa mga gamot at saka po yung oral pa na iniinom ko. Kaya hindi po lang ganun kalaki. Kumbaga po yung gamot lamang, yung 150,000 ay yung pambayad sa doktor. Kada session yung po may bayad. Kung ano po yung bayad do sa doktora, ganun din po yun. Kada session kung 11,000, 11,000 po. Kaya sabi ko, aabutin ng nasa 200 ang gagastusin dahil nga sa karanasan ko na sinabi niya 70,000 nung una kong pagpapakimo, pero hindi po lang yun, naging 70,000. Kaya umimik na lang po ay doktora. Total, hindi rin po pala sigurado. Nabalik po at nabalik. Kahit po pala ikaw nag-chemo radiation na, nag-chemotherapy na, ay bumabalik pa rin po. Sabi ko nga, hindi na lang po ako magpapakemo muli. Sabi ko po ganoon. Tapos sabi, ay hindi po ari misis, atin pa po muna pag-aaralan niyo yung papel, ang iyong problema. Sige po, bumalik po kayo sa isang araw, dalhin po ninyo, kunin po ninyo yung papel kay Doc, yun po ang gusto kong makita. Yun sa surgeon, sabi po ganoon niya, yun po ang gusto kong makita at ng akin po mapag-aralan. Eh di kinuha po namin kay Doc Dennis. Tapos ibinigay po namin uli sa kanya nung kami uli pong magkita, nung magmuli po kami magkita. Pero bago po iyon, habang pinag-aaralan niya, ako po muna chest x-ray with ano po, yung parang pa-ultra, yung parang mas malalim po, mas mahal, hindi lang x-ray. At ako po noon ay nilalagnat, yung po bagang lalagnatin, mawawala. Ay, pasalamat ko na lang po, tuwing ako'y pupunta ng clinic, hindi ako nilalagnat, kaya ako'y nakakapasok. Ay, doon po may tanong, kayo po ba'y inuubo, nilalagnat? Sabi ko, hindi, para ibig ko sabihin, makapasok. Hindi naman ako nilalagnat ng oras na yun, di po baga. Kaya sabi ko, hindi po. Pero sa totoo, tuwing hapon, ay ako po nilalagnat tuwing hapon. Kaya po, sabi ko, Diyos ko, ano na kaya gagawin ko? Nagte-text naman ako doon sa aming isang doktor. Ay sabi nga, ay pa-swab test daw ako. Aming ganoon. At baka daw po yung kababalik ko doon sa clinic at saka doon sa hospital, ay ako nahawa na ng COVID. Ay, ayoko po magpa-swab test. Di sabi namin, Dok, may pinapagawa po si doktora na ganito. Ay, sige, sabi niya. Okay yan. Pagka kuha niyo ng result, bigyan niyo sa akin, ha? I-send na daw lang nung anak ko yung kung ano yung result at i-send na lang sa messenger niya. At hindi na kami magkikita. Dahil kada kita namin may bayad. Diyos ko, 1,000 ng 1,000. Eh di, yun po. Gano'n na lang po ang ginawa. Tapos sabi, ay okay naman pala. Sabi nga. Nung pong kami, pangatlo namin pagkikita ng aking ungko, sabi niya, Mrs., talaga po bang di ka na magpapa-chemo? Ha, mami, hindi ka na ba talaga magpapakimo? Sabi ko, doktora, talaga pong as in wala po kaming ganong kalaking halaga para suportahan ang chemotherapy ko. Sabi sa akin, wala po tayong magagawa kung ayaw ninyo, mami. Pero ito po, binigyan ako ng isang kahon na gamot, yun yung oral. Ito na lang po, mami, ang i-take mo. Para ibig sabihin, oral chemotherapy. Sabi niya sa ito na lang po, pinapahingi ko na sa inyo ito. Yung po isang kahon na iyon ay naghahalaga na nga. Pag hindi po 15-16, limot ko na po ay di yun po. Tinanggap po namin, sabi, salamat po doktora.
Tapos basa-basa niya yung papel ko na galing kay Doc, sa surgeon. Tapos nabasa niya, ay mami, sabi niya, good news po pala. Sabi ganun. Kahit nga po pala hindi na kayo mag-chemo. Dahil kayo po ay cancer, stage 1 na lang daw po. Sabi niya ganun. Ibig sabihin, wala na. Hindi na masyado yun. Hindi na dapat ako matakot. Sabi niya ganun. Eh di ibinalik po namin agad yung isang kahon at sabi ko, ani namin yun. Ba't pa ko iinom? Di po baga. Kaya sabi ko, ay salamat po doktora. Maraming salamat po. Sabi ko, Diyos ko, salamat po. At wala na. Sabihin, kahit di na. Tapos ako nagtanong, doktora, wala po ba akong iinumin gamot? Sabi ko gano'n. Sabi niya, ay mami, walang gamot na dapat inumin. Kundi mga vitamin po lang at gatas. Sabi niya gano'n. Kaya ang ginawa ko po, yung mga herbal na aking iniinom, ay siya nga po pala bago ang lahat. Ang nakapagpagaling po sa akin, binibigyan po ako ng paracetamol ng doktor, hihignaw lang, pero hindi po nawawala. Ay, meron po ako papakita sa iyong gamot na iyon po ay tawa-tawa at saka po bayabas. Talbos po ng bayabas at tawa-tawa. Yun po ang aking inilaga at ininom. Hindi na po ako nilagnat. Ipapakita ko po sa inyo iyon. Ito nga po pala yung gamot na kung tawagi, tawa-tawa. Ang kasama po nung tawa-tawa, paglalaga ay ito, talbos ng bayabas. Pagkatapos po, nakita na ninyo yung halaman na tawa-tawa kung anong kahit surahin. Siguro po ay meron din kayo na yun sa inyong mga lugar. Yung pinapakagaling. Nung sabihin hindi na ako ikikemo, ako po'y tuwan-tuwa. Oo nga po, at nakalabas pa ang aking bituka. Kumbaga po'y nabago ang daan ng aking pagpupo. Ay masaya na rin po ako. Kahit lang meron akong dala-dala. At saka sabi ko nga, si Papa God na lang ang bahala sa akin talaga. Pero sa isang araw po, luluwas na po uli kami para po ako'y check upin, para po malaman kung pwede na pong ibalik ang katawan ko sa normal. Hanggang sa muli po. Bye-bye. God bless po sa ating lahat. Ipanalangin po ninyo ako na malampasan ko pong muli sa ikatlong pagkakataon ang operasyon. Maraming salamat po.